Hello mga pa, good morning. So today, nakita nyo yung nasa likuran ko. Nagpunta ako sa licensing office ng Schweinfurt kasi ipapa-change ko yung Qatar driving license natin into a German license. So actually last year ko pa iniipon yung mga contract, yung mga details, mga paperworks. So buti naman na kompleto ko na siya. Kaya dinala ko siya today. Actually nakompleto ko na siya last year. Pero ngayon lang January 15 yung termin natin. Termin is like an appointment. Alam niyo naman dito sa Germany, everything comes with a termin, with an appointment. So kailangan lang nating sumunod. So yon. So railroad crossing muna tayo, guys. Ayan. So pasensya na, medyo maingay, but that's what it is. So lalakad lang tayo. Siguro mga 15 minutes, 20 minutes papunta sa main bus station para makapunta naman tayo sa university. So kwento ko lang, no. Nung una, hindi sana ako mag-a-apply ng driver's license. Kasi yung transport naman dito sa Germany, very efficient, very effective naman siya. Kaya lang naisip ko, advantage siya kapag maghahanap ng work. Advantage siya pag maghahanap ng work. Tapos at the same time, hindi na rin pala siya ganun kamahal. Kasi ang sabi sa akin nung una, applying for a driver's license here in Germany will take you for about minimum 2,000 euros to 4,000 euros. Sometimes umaabot pa daw ng 5,000 euros. So medyo nag-back out ako doon kasi hello, we're just starting out here as a broke student. So hindi ko siya tinuloy ng mga unang buwan ko dito. But then when I started asking, pwede naman pala yung conversion na lang. So I will still be able to convert my license. I still need to pay for driving school, pero hindi na siya ganon kamahal. Sana, I wish. Anyway, naipasa ko na yung mga documents. Tingnan na lang natin kung magkano nga abutin natin. Bigyan ko kayo ng update next time. Para sa mga taong gusto rin na mag change ng license nila, first, you need to contact the licensing office kung saan kayo nakatira sa Germany. Nung kinontak ko sila, in-evaluate nila yung international license ko, driving license ko.
Tapos binigay nila sa akin yung details on how I can exchange it for a German driving license. So una na doon ay first, kung hindi English version yung license nyo, kung hindi sa English, nakatranslate sa English, kailangan nyo ng kung hindi German lahat pala ng kung English man yan or kahit na anong language, you still need to have a translation of your German driving license. So yun yung una, translation of your German license. Ginawa ko yun by the help of ADAC. ADAC. I think I paid mga siguro 60 or 80 euros yata yung translation na yun. Basta medyo mahal siya, pero worth it naman sana. So aside from that, kailangan mo rin ng record from the school kung saan ka magda-driving school. Kailangan nila makita yung mo, ano ba tawag doon, yung kailangan enrolled ka doon sa program nila. Okay, so pangalawa na, yung sa school, para nagbayad lang yata ako doon ng initially 10 euros, 10 or 20 euros initially. Pero after kung pumunta dito ngayon, babalik pa ulit ako doon for some classes. So doon na tayo ngayon magbabayad ng mas mahal. So dalawa na, yung ADAC translation ng driving license mo, tapos yung school registration mo for driving school. Tapos kailangan mo din na identification, which is ang ginamit ko identification is yung passport. Okay na yon. After ng passport, kailangan mo din kumuha ng eye test. Eye test is a must. Ang eye test dito ay nag-range ng 15 to 20 euros. Yon, so eye test. Tapos ng eye test ay first aid. You need to complete your first aid course dito rin sa Germany. So nakahanap ako ng bundle ng first aid course plus eye test online. I think ang binayaran ko total all in all, if I remember, mga 90 euros. Dalawa na yon. So eye test, and then I've completed the certificate for first aid. Yun, ano pa? Kailangan mo rin ng biometric photo. Biometric photo. Yun, kasama na rin yun dun sa package na nakuha ko. Yung biometric photo, eye test, pati yung first aid. So around 90 euros lang or 100, parang hindi ko na ma-remember, pero around, naglalaro lang about 90 to 100 euros yung tatlo na yun. Ano pa? Yun lang.
Yun lang ba? Wait lang, check natin. Yun nga lang ba talaga? So school, document, yung original na ano mo, yung original na driving license. Sabi na natin yon. Ayun, yun lang. Yung mga yun lang yung mga kailangan mo para mag-apply ng change of license. Tapos kanina, after ko magpasa ng mga documents, ang bayad pala nun ay 45 euros. 45 euros. So nag-registered na ako. Yun yung binayaran ko kaninang umaga, 45 euros. So now, ang sabi sa akin dun sa city registration, sa licensing office, I need to go back to my driving school, complete everything, yung theories, yung driving. Kung maybe I will be able to complete it within 4 to 6 weeks daw. So I'm hoping it'll be faster than 4 to 6 weeks. Sana. Ayan, sana nakatulong yung vlog natin today. So right now I'm just walking towards the bus station. Walking towards the bus station to catch my bus going to the university. Kaya lang nagugutom ako. So sobrang aga ko palang actually sakto lang. Kasi ang appointment natin, ang termin natin ay 8 o'clock. Pero umalis ako sa bahay ng 7. Umalis ako sa bahay ng 7. Tapos ngayon, ang oras na magna 9 o'clock na. So alam ko na, McDo breakfast for a job well done. Ang dami nating nagawa this week. Oh my God. Pero sana lang fruitful. Sana lang may magandang kalalabasan yung paghihirap natin this week. So tawid lang tayo. And kung napansin nyo pala guys, it's raining. It's been raining in Manila. Di ka ba nilalamig? Okay, wala tayo sa Manila, sa Schweinfurt. So it's a bit drizzling after the snow from the other weeks. Ito, nagsisiulanan na siya. The snow is becoming ice. Tutunaw lang siya, nagiging tubig, nagiging yelo, and it's very slippery. Ayan. So samahan nyo na lang ako guys, papunta ng bus station. Ayan, no, dati na-remember ko nung nag-a-apply kami ng city registration.
Ang haba din ng pila dyan. Yan, no? For new students na mga nag-transfer dito sa Schweinfurt, kailangan ng city registration. Dun yung start. So, i-evaluate nila yung documents and papers mo, and then after that, saka nila papapuntahin mismo dun sa city office nila, which is malapit lang din naman. Pagod na ako. Hingal best. Anyway, kahit na malamig dito, kung ako naglalakad ako, wala kwenta. Kasi pagpapawisan pa din ako. Halos yung iba naka trench coat na puffer jacket, samantalang ako, ayan lang. Pero pawisan pa rin ako. What's happening? Oh my god. Anyway, I'll see you later, guys.